Before we start, I would like to introduce myself first kasi 'di ba, salita ko ng salita tapos di niyo pala ako kilala. Anyway, so my name is C. Gusto ko lang din pala i-share paano ako naging full-time digital product seller from an employee. After I graduate from college, naging manager ako for 4 years sa isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas. Maganda tingnan ang posisyon ko pero di maganda ang sahod ko. Nahirapan ako mag-budget, di makasave-save for emergency. So imagine that, nahirapan ako mag-budget at di makasave bilang single. Paano kaya if may anak na ako, 'di ba? So I quit, nag-took a risk ako maging freelancer. Ayun, yung 1 month na salary ko sa corporate, 1 week ko lang sa freelancing. Pero ayun, nag-quit din after 2 years kasi wala na akong pahinga. Like, yung tulog lang talaga yung pahinga ko. Wala na akong social life, which is nag-cause din ng mental health breakdown ko. Realize ko na ayokong spend yung whole life ko sa trabaho, trabaho, trabaho lang. So, habang nag-rest ako, napasabi ko na lang sa sarili ko na ayoko na talaga mag-work. Pero, paano ba ako kikita ng malaking pera na di nagtatrabahong pagod? Parang gusto ko na lang i-enjoy yung life ko at mag-travel. Natatawa na din ako sa sarili ko. Lol. Possible ba yun? Not until I saw them sa TikTok and sa Instagram. Isang high school graduate lang daw siya based sa pinupost niya. Pero naka-invest daw siya ng car, house, condo, etc. At isang former government teacher na sinubukan din ang digital product and bought a brand new Fortuner and earning a lot. So, well, napaisip ko, subukan ko na din kaya kasi 'di ba, walang mangyayari naman sa buhay ko if di ko susubukan. Like everything is a risk naman. So, try ko din kaya 'to. Yun yung nasa isip ko. And look at me now, lol. I've been in Siargao, Pattaya, Thailand, and El Nido, Palawan, shopping different things, try different cuisine, different food. So, nakapagbili na ako ng branded na gamit, try different activities, and may upcoming book flight pa. Natatawa na nga ako kasi may mga kaibigan ako na nag-ask, saan ka na naman ba si? Lol, tawang-tawa na ako sa kanila kasi every other week may nag-ask, saan ka na naman? Saan ka na naman pupunta? Ganon. Kakauwi ko lang, ask na naman, saan ka na naman pupunta ba? Pwede bang sumama? Ganon. So imagine, pumasa din ako sa immigration na full-time digital product seller. Alam naman natin na mahirap makapasa sa immigration, di ba? And now, I want to help others too, like you, to have this kind of wins. So not just me, gusto ko lang din i-flex yung mga wins na mga kasamahan natin within the community dahil sa digital product. So ito siya, share ko lang, kinita ko in 5 days. Grabe si digital product. Ito din, nakabayad na din siya ng utang niya dahil sa digital product. And ito din, yan, 42K in 9 days. 'Di ba? Yan, meron pa ito. 68K in total. Nakabayad na daw siya ng utang at nakabili din siya ng luho, 'di ba? In 23 days pa lang 'yan. Meron din itong isa. 'Yan, 'di ba? So, hindi lang ako may wins. Yung mga kasama natin sa community dahil sa digital product. So, if nakaya namin, magagawa mo din. Okay? Kasi isa lang din kasi yung guide na susundan natin. Kung ano yung sinunod ko na guide, kung ano yung sinunod na guide na mga kasamahan natin sa community, yun din yung susundin mong guide para you will have the same result. Okay? Para magkaroon ka din ng ganito. Now, let's talk about digital product. Ano nga ba talaga yung digital product, C? So, it is an intangible item or service that can be sold and delivered electronically. Unlike physical product, digital product exists in digital form and can be accessed or downloaded online. So, you buy it in online, you sell it in online. Okay? So, for example, ebook, online courses, like for example, yung mga freelancing courses, ads courses, website courses, yan, software and apps, digital arts and graphics, music and audio files like Spotify, templates and preset, membership and subscription like Netflix, stock photos and videos like iCloud,
and printables, at marami pang iba. So, here's the company that sell digital products. So, ito yung familiar sa inyo, yung mga logong familiar sa inyo. So, for example, ito si Netflix, yung binibenta niya is yung subscription. Maka-access kayo ng mga movies. 'Di ba? Yung revenue niya nung 2023 is umabot ng billions. Same with Spotify, 'di ba? Ibenta niyan is you can access their music. Okay? And may revenue din silang billions. Canva din. Yung binibenta nila is yung access ng magagandang graphics. So, digital product din yan. And you, why are you not selling digital product? Okay? Ikaw, bakit hindi ka pa rin nagbebenta ng digital product? Eto pa other example, guys. So, ito medyo naging trending na kasi ito siya sa TikTok. So, baka dumaan na 'to sa Instagram or sa Facebook Reels niyo or sa Instagram Reels. Nandito actually nandiyan na din siya sa TikTok. So, meron siyang mga free access. Then 'pag nandun na kayo sa medyo super, super thrill na part, may bayad na siya. So, digital product din ito. Okay? So, what is actually purpose of digital product? Sino naman bibili naman yan, si? So digital product is still a product. It fulfills someone's need or solves someone's problem. It also has demand and supply. Someone demands it and someone like us supply it. So for example, business owner want to try ads to increase sales and don't know how to start. Did she or he have time to watch a lot of videos on YouTube to do it or do research? No, he or she is busy. Time is gold for them. If you know how to do effective ads because you master it, you can create a file about step by step how to do effective ads and sell it to them. So they will just read it, learn, and do it. That's how you earn from digital product file that you sell. Okay? So next example. Okay? So again, digital product is still a product. It fulfills someone's need or solves someone's problem. So for example, mag-solve tayo ng problem ng most mom around the world. Yan. For example, who we want to help? Mother around the world. What is their problem? They want their kid to stop spend a lot of time on gadget. How can we help them? Let's create a busy book activity book that we can sell to them. Okay? So for example, busy book. Okay? So you can create your own like this or you can buy it from me. Okay? So, pwede kayo magbili dito sa akin. Punta lang kayo sa Instagram ko, search nyo Live Life with C. Okay? Click nyo lang tong click nyo yung link sa baba. Itong link tree, click nyo yan. Then, punta kayo dito sa BC Book Kit only. So, ang laman nito is mga 12 BC Book na pwede nyong ibenta sa mga moms around the world. Okay? So, naka-sale pa to siya from 3,588, naka-999 na lang siya. And 12 pieces na siya. Sa isang libro is, sa isang BC book, ang laman nito mga 60 plus pages. Yan. So, punta ka lang dito. Ito yung mga feedback from others na binentahan ko sa iba't ibang bansa, iba't ibang parte ng bansa. Like, ito sila, mga taga-US to sila. So, for example, si Kasadi, sabi niya, I love the pages I only printed 3 for our road trip. And they were great quality. 'Di ba? So, yun, satisfied sila. So, you can buy this for only 999, 12 BC book na siya. Pwede niyong ibenta yung isang BC book for 250 plus. Pero ito, 12 BC book na, naka 999 pesos lang siya. And you can sell it unlimited. Kasi file, again guys yung digital product is yung file. So, you can sell the file unlimited times.
Okay? You can buy it once and you can sell it many times as you want. Okay? For only 999 pesos, meron na kayong 12 BC book at pwede nyo na yung ibenta unlimited sa mga mothers. Where I can sell it. So you can sell it on school and publisher, Etsy, Shopify, Amazon, Pinterest, Facebook and Instagram, Teachers Pay Teachers, eBay, my most favorite na nag-income sa akin ng daily which is lead gen, and a lot more. So for example, Etsy and Pinterest, pakita ko sa inyo. So, etong Etsy, parang Shopee lang din siya. Ang difference lang is si Shopee, yung binebenta doon is physical product. Itong Etsy, yung binebenta dito is digital product. So, for example, search mo dito BC Book. Kasi yung mga moms around the world, especially sa US, Europe, sa Germany meron din kasi meron akong inquiry from Germany. Pag naghahanap sila ng BC Book kasi mas maganda kasi magbili ng digital product na BC Book kasi they can print it unlimited. Kaysa na bumili sila ng BC Book sa bookstore, isang beses lang nila magagamit yun. Kasi 'di ba, iko-color niya, sagot-sagutan na ng anak nila. So, one time lang nila magagamit. Pero na lang if mag-buy sila ng file ng BC Book, sila na lang mag-print and they can print it unlimited. So, for example, ito, BC Book. Search natin. For example, mama ko, naghanap ako ng BC Book. So, dito, isi-search nila BC Book. After mag-search ng mom ng BC Book, ito yung lalabas. Okay? So, kapag nagbenta ka din dito, yung BC Book mo mag-appear din dito. Okay? So, for example, ito tingnan nyo, BC Book printable guys, 528 pesos yung benta niya. And isang BC Book lang yun. Sa inyo, nagbenta ako ng 12 BC Book, 999 pesos lang. 'Di ba? Paano pa kaya if gayahin niyo 'tong seller na 'to ng isang BC Book, ibenta niyo ng 500 plus din, 'di ba? So ito siya, itong 528, yung nakabenta na siya ng mga 138, 'di ba? So times yun ng 528, 528 point ano yan? 528 times 138 times 138. Nakapag 72,864 pesos siya dahil sa isang file lang ng BC Book. 'Di ba? Meron naman din sa Pinterest. Etong search natin Pinterest. So may mga moms din naghahanap ng BC Book through Pinterest. Kasi medyo sikat din talaga yung Pinterest sa ibang bansa. So, for example, ako na naman si mom, naghanap ako ng BC Book sa Pinterest. May mga seller din sa Pinterest, which is ikaw din. Pwede ka din magbenta sa Pinterest ng BC Book. For example, BC Book. O, di ba? May mga nagbebenta din ng BC Book. So, yun. Napakasikat din kasi talaga ng BC Book sa ibang bansa. Sa Pilipinas na talaga siya hindi sikat. Pero sikat siya sa ibang bansa kasi 'di ba madaming nanganganak, madaming first time mom, and yan yung talaga yung unang hanapin nila, maghanap sila ng BC Book. Kaya mas madali siyang ibenta kasi madami nang nagiging first mom. Madaming babae sa buong mundo at madami din nagiging first mom. And yan talagang um, pinakauna nilang hanapin para sa education ng anak nila is yung BC Book. Okay? So, pwede din kayo magbenta dito sa Pinterest. Actually, madami pa. Hindi lang to. Yung Etsy lang and yung Pinterest, yung pinakita ko sa inyo. Pero madami pa siya. Baka kasi tumaas pa yung yung presentation natin. But, yun, Etsy and Pinterest, yung pinaka well-known talagang bentahan ng mga BC Book. Yun yung well-known sa mga mother. Kung for example, kung maghanap sila ng BC Book, yun talaga yung puntahan nila is either Etsy or Pinterest. Pero meron namang madami pa mang iba. For example, ito din sa Facebook, Instagram, or TikTok, yan. May mga nagbebenta din doon. So, pwede ka din magbenta sa Facebook or sa Instagram or sa TikTok. Kahit hindi ads, magbenta kayo ng BC Book. And may yung algorithm kasi ng Facebook, ng Instagram or TikTok, alam kasi nila
if you are selling a busy book, alam ni TikTok or ni Facebook or ni Instagram, sinong tatargetin nila? Yung mga mother. Kasi, based sa mga liking din ng mga mother, usually kasi pang mga first mom, yung mga likings talaga nila sa about toys, about busy book, ganon. So, kapag nagbenta ka ng busy book, yung mga post mo mag-appear din sa kanila. So you have three options to sell. First is sell the busy book directly to mother. Two, sell the busy book to shop website like Etsy, Pinterest, and a lot more, like super daming option. Number three is sell the busy book to those who want to sell it to. So there's a lot of way how you can earn money from the kit. So, yun, nothing will happen. Sa isip ko kasi noon, wala namang mangyayari sa buhay ko din if hindi ko i-risk, 'di ba? So, seryoso. If yun try niyo lang good guys, like seryoso. Think that if you can too. 'Di ba? There's no difference about what guide we have and what guide you will have. Also, I'm always here naman din, guys. Lagi to assist and guide you in case you need help. You can call me as well if needed. So if you have any questions, guys, just message me.